Fact o fake? Normal sa mga nagkakaedad ang tumataas na ang presyon ng dugo. Ang depresyon at pagiging malungkutin ay normal sa pagtanda. Kailangan pa rin nating bumili o uminom ng mga supplements na nabibili sa mga butika. Let's all be happy and healthy with Connie. May health goal ka ba? Paano nga ba tayo magiging happy and healthy? Kaya dapat alamin ho natin kung fact o fake ang ating mga pinapaniwalaan, diba? Mga health practices. And of course, alamin na natin yan kasama ang ating functional and integrative medicine specialist, si Doc Oyi Balburias. Hello again, Doc Oyi. Yes, thank you, Connie. Good morning. No? So, opo, tama yon. Dapat alamin nyo kung totoo, ligtas, at tama po yung mga sinusundan ninyong mga influencers pagdating sa inyong kalusugan. Tandaan nyo, dati sinabi na namin yan sa Pinoy MD, no? Iisa lamang ang ating kalusugan. Kaya dapat nating tandaan at pangalagaan. Yes. Okay? O ito na, Doc, ha, para once and for all, malaman na namin mula sa iyo, bilang expertise mo naman ito, no? Ang regular na exercise o pag-ehersisyo nakakatulong hindi lamang po para daw mapanatili na malakas ang ating katawan habang tumatanda, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng malusog na puso at utak. Fact o fake? fact, no? Tama po yan. Ngunit tandaan nyo, exercise is medicine and we give exercise prescription. Marami kasing klase ng exercise, Connie, no? So, meron talagang exercise na pwede makatulong para sa lakas at tibay at ng ating puso, no? Pero meron ding exercise na makakatulong upang pataasin ang kapal ng inyong tinatawag nating muscle mass, no? Because muscle is the organ for longevity. No? So, importante na balansehin din ang exercise. May iba't ibang klase. At saka ang exercise, pag sobra din po at hindi ito nasasabayan ng tamang fuel, ng tamang nutrisyon, maaaring ito magdulot din ng harm pagka sobra na at strenuous ang inyong exercise. Oh, ganun pala yun, ano? Pero fact siya na nakakatulong. Pero fact siya, definitely. Sa pagpapalakas ng utak at ang ating puso. Yes, pagpapahaba ng ang exercise, nagpo-produce ng tinatawag natin, aside from endorphins, tataas ang produksyon ng ating katawan ng tinatawag nating BDNF, no? Or Brain-Derived Neurotrophic Factor. In fact, merong pag-aaral ko na pag makapal ang muscle mass nyo sa inyong legs, sa inyong lower extremities, bumababa ang risk ninyo na magkaroon ng mga neurodegenerative diseases. No? Pero yung mga tao na mahina, meron silang tinatawag na sarcopenia or low muscle mass sa kanilang lower extremities, tumataas ang risk nila to develop yung mga neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's dementia or Parkinson's disease. So, okay lang maging malaki ang legs? Basta muscle ang Basta laman, muscle ang laman. hindi taba. Okay. Muscle. Muscle, okay. Ito naman, fact o fake, Doc, ha? Ang depresyon at pagiging malungkutin ay normal sa pagtanda? Hindi po. Fake yan. No? Fake. Tulad ng sabi ko, no? Ang ating utak, para ito ay mag-function ng maayos, marami po siyang kailangan, no? Ng neurotransmitters, na balanse, kailangan niya ng enerhiya, kailangan niya ng growth factors, lalo na yung galing sa sikat ng araw, yung vitamin D, at kailangan nga niya ng mga sapat at tamang sirkulasyon, no? Or blood flow, at kailangan din niya ng sapat na oxygenation, no? So, ang depression, hindi lang yan indikasyon ng neurotransmitter imbalances. Maraming dahilan bakit ang isang tao ay magmamanifest ng depression. Hormone deficiency, like for example, mababa ang level niyo na masyado ng estrogen, no? O ng testosterone, maaari yan makakontribute kung bakit kayo magmamanifest ng sintomas ng depression. Okay, kapag umiinom ka ng sabaw ng bulalo, o yung buto, di ba? Sabi nga nila, araw-araw yan eh. Mababago daw at mareregulate daw ng buo, yung buong cells mo, no? Ha? Kasi kung may mga gumagawa niyan, fact o fake? Fake is too strong of a word. Meron naman siyang benepisyo. No? Pero tulad ng sabi natin, ang ating katawan ay napaka-complex na sistema na marami talagang kailangan. No? So hindi lamang protina, hindi lamang carbohydrates, hindi lamang fatty acids or good sources of fatty acids, kundi lahat ito ay equally important. No? So kaya hindi tayo nag-advocate ng high-protein diet or low-carb diet, those things. Kasi lahat ng macronutrients kailangan ng ating katawan. Ang difference lang, bawat tao, iba-iba ang antas
ng macronutrients na kailangan natin. So, Mm. kailangan alam mo kung bakit ka mag-high protein diet. Kailangan ba talaga ng iyong katawan? No? So, pero dapat kumpleto pa rin. May fats, may proteins, tsaka may carbohydrates. At hindi lang about fats, carbohydrates, and proteins. Minsan, yung sources nito, depende kung paano nyo niluto, minsan wala nang antas ng sustansya. No? So, kaya nga sa plato, tinuturo, dapat nandun yung kulay, na parang rainbow. Okay. Tapos nandoon yung tinatawag naming meal formula na ilan ang alokasyon para galing sa fats, galing sa protina, at galing sa good sources of complex carbohydrates. No? So, hindi pwedeng naka-prominente ka dun sa isang klase ng pagkain So, lamang. gitna siya. Yeah. So, so yung tuturo namin, colors, diversity of sources, density of nutrients dun sa mga kinakain ninyo, at saka variety of sources. Ayan. Ito naman, Doc, fact o fake? Normal sa mga nagkakaedad ang tumataas na ang presyon ng dugo. Fake. No? So, tulad ng sabi ko, pwede nating pabagalin ang vascular aging or ang pagtanda ng inyong ugat. No? Kasi dapat yung alagaan ng inyong mga ugat because you are as old as your blood vessel. No? Ang ating ugat, apat po ang mekanismo kung bakit tataas ang ating presyon. No? So, una dyan, yung naapektuhan ng chronic stress, yung balanse ng tinatawag nating autonomic nervous system. Okay. Pangalawa, yung balanse ng mga hormones that makes our blood vessels young. No? So, dyan nag-eepekto yung mga gamot na mga antihypertensive na binibigay sa inyo. Yung minamanipula nila yung balance ng mga hormones na yan. No? Yung tatawag nating renin, angiotensin, and aldosterone system. Pangatlo, ang ating presyon ay tataas kung ang inyong blood volume ay masyadong malapot, which naapektuhan din nga ng ating hydration level. No? Pang-apat, ang ating mga ugat, blood vessel natin, nangangailangan ng sustansya. Marami siyang kailangang sustansya. Kasi yung kanyang wall, yung loob ng ating blood vessel, yung tinatawag nating endothelium, pag yan po ay kulang sa sustansya, yan ang magiging dahilan kung bakit ang inyong blood vessel, imbis na parang rubber band, ito ay magiging matigas, makuna. Marupok na siya magiging dahilan upang tataas ang inyong presyon. Okay. So maraming sustansya ang kailangan ng ating blood vessels tulad ng amino acids like arginine, mineral tulad ng magnesium, vitamin D, minerals like zinc, no? Fatty acids like the omega-3 fatty acids. So, nakukuha nyo ba yan sa bawat araw at bawat platong kinakain ninyo? Kasi pag kulang yan, yun ang dahilan bakit tatanda ang inyong, ng maaga ang inyong blood vessel. Ilistan nyo na ha, plus pwede kami bumili niyan, di Yes. ba? For our supplement. Correct. Alright. Hindi naman, not really Not necessary. supplement, but galing sa mga pagkain, no? Pero kung kunyari, hindi enough yung pagkain, pwedeng mag-supplement. Yes, lalo na pagka sinukat ninyo yung antas ng sustansya na yun, talagang kulang na kulang kayo, then temporarily pwede kayong mag-take ng supplements. Pero dapat alam nyo kung talagang kailangan ng katawan ninyo. Ito, fact of fake, kailangan pa rin nating bumili o uminom ng mga supplements na nabibili sa mga butika. Okay. It's not really fake, but first, we do food first approach. No? Tingnan nyo muna kung anong kinakain ninyo. Kasi kung talaga namang walang sustansya, then baguhin nyo lang yon, then mabibigay nyo na yung pangailangan ng inyong katawan. Pero may mga tao nga, dahil sa kanilang kondisyon, lalo na yung mga umiinom na maraming mga gamot, no, or maintenance medication, talagang mataas ang antas ng sustansya na kailangan ng kanilang katawan. Kung kaya't minsan, hindi nila masyadong nakukuha yun sa kanilang pagkain. Okay. Lalo na kung kompromiso yung inyong pagkain. Alright. Fact o fake, kapag may diabetes ang isang magulang, no? Sigurado magiging diabetic din yung mga anak. Napapasa. Fact o Okay. fake? Both eh. Kasi meron talagang may heredity, may genes naman talaga ang diabetes na involved. Pero as I mentioned, pag ang genes is like a switch. No? Kailangan nyo pa siyang i-on. I-on mo pa siya. At yung mag-on ng genes na yon na minana mo sa magulang mo that predisposes you to developing diabetes is yung exposure mo sa mga pagkain, sa lifestyle, yung tulog, kompromiso mo sa tulog, yun yung exposome na tinatawag natin. Pwede mong i-turn off yung harmful gene na pinamana sa'yo ng magulang mo or pwede mo siyang i-switch on kung ito ay mabuting genes. Ayan. So, thank you so very much, Doc Okay. Oyi. Dami na naman natin natutunan sa ating functional and integrative medicine specialist. So, Doc, saan kanila po pwedeng puntahan just in case gusto nila makapagpakonsulta sa iyo? Well, yung clinic po is Rhodium Regenerative Institute, no? So sa
sa Centuria Medical in Makati. It's in the 23rd floor, or you can check our website, www.rhodiumregen.ph. Thank you so very much again, Doc Oyi. At para po sa iba pang mga impormasyong pangkalusugan, tumutok lamang lagi dito sa Happy and Healthy with Connie. And don't forget to like, share, and subscribe dito po sa Happy and Healthy with Connie YouTube channel. Remember, always stay happy and healthy.